Duterte. Oh. So, anong tawag din ng mga didish pagka sa tatay nila, yung ganyang sitwasyon ng paglalakad, yung kanyang status ngayon ng kanyang health? Tatawagin din ba natin yan na karma? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. This is Daddy Rick again, talking about the reality of life. Magandang umaga, tanghali o gabi kung nasa panig man tayo ng mundo. Muli tayo humihiling sa ating Panginoon na sana ang bawat isa ay nasa maayos na kalusugan, physical man o mental, sa pagpapala ng ating Ama na may lalang ng lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nitong nakaraan ay lumabas sa mahabang pamamahinga si Secretary Boying Remulla at samut-sari na mga banat ang pinagsasasabi ng mga dahil sa kanyang kalusugan. Ayan. So, katulad na lang nito. Ayan, dahil nga isa pa yan si Lukalukang Hitad, no? Na piling ubod ng linis. Sa bagay, nagmana lahat sila siguro dyan sa taong pinagtatanggol nila, no? Na hawak ang kaluluwa ng sanlibutan. Totoo pala yung pasabog ni Maharlika na naghihingalo na si Remulla, nag-deny pa. Ayan. Yan yung kanilang mga drama na sinasabi, yung kanilang palang mga eme, no? At katulad na lang nitong isang barkada to ni ni Sweet Escape. Sweet, where na you? Ayan. Ayan, sabi niya ganyan. Ayan, Karma is digital. Buhay ka pa nga, unti-unti ka nang inaagnas ni karma. May natitira ka pang mga araw, oras, Boying Remulla, para pagsisihan ang pang-aabuso mo sa iyong hiram na posisyon, kapangyarihan. Ayan. Ayan. Kasi nga, siyempre, kailangan nila ipagtanggol yung kanilang, financier ba tawag dyan? Ayan, yan yung kanilang post, no? Do you believe in karma? Ito yung lumang picture ni Sec Boying at ito yung kanyang recent photo, no? Na dahil nga doon sa kanyang kalusugan. Ano ba? Kinakarma ba si Sec Boying Remulla nang dahil sa may mga comment nila, no, na inaagnas na daw. Ayan. Nakakaawa ito mga tao nito, no. Meron pa nagsabi rito, waiting na yung tatay na si Satanas sa imperno. Ba't ang bobobo sa spelling ng mga tao? Sige na, pagbigyan natin, di ba? Gahama sa salapi, ganyan ang resulta ng agnas na ang laman. Ayan. So, ano ba talaga yung dahilan kung bakit ganyan ang status ngayon, no, ni Sec Boying Remulla? Pinaggigilan nila yan dahil nga, dito nga, siyempre sa pagtatanggol dito sa kanilang poon na may hawak ng kaluluwa nilang lahat. Remulla's health is good. Ayan, no? Ano ba naging kaso? Bakit ba ganyan ang ni Sec Boying ngayon? After months-long physical absence, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla made his public appearance on Wednesday, leading the signing of the Department of Justice Rules on Criminal Investigation in Malacanang. His health is good. Recovery is on the uptick after his doctors asked him to go on a strict diet in order to lose weight. Remulla appeared publicly last March
when he announced that the DOJ would be filing qualified human trafficking, sexual, and child abuse cases against Kingdom of Jesus Christ. Kaya daw kinakarma. Ayan ang sabi ng mga ulaga. Remulla underwent heart bypass surgery last year but has been battling complications in his immune system since then. Okay? So, nung June last year, no, nung inoperahan siya, di ba? Sa bypass. Sa heart surgery, bypass, no? So, at the end of it, siyempre, nangyayari yan, nag-iedad na, no? Si Boying Remulla, ako ay tumira dyan sa Cavite, kaya pamilyar tayo sa mga Remulla, pero shot muna tayo ng ating lumalamig na galanggal tea. Ayan. Nakalimutan ko sabihin, sana pala, na-offer ko sa itong galanggal tea. Maganda to. Ayan. So, herbal, di ba? So, yun ang naging dahilan, no? Tapos, lumabas lang siya nung March na sinasabi nga, dahil nga doon sa, inilapit yan sa DOJ, no? Regarding dyan sa kaso ng COGIC leader na si Apollo Quiboloy. So, nanggigigil sila. Kaya sinasabi nila na karma is digital. So, kinakarma daw si Sec Boying, kaya ganyan na ang kanyang itsura. Nang dahil siyempre, kapag pinagdugtong mo nga naman yung litrato na yan, ano ibig sabihin? Right? Galing na naman yan doon sa kanilang napakagaling na pastor na kayang pahintuin ang ABS-CBN. Diba? Bakit yung bagyo doon sa Davao hindi niya napahinto? Diba? Ang anak ng teteng nyo. So, sa mga ganyan sitwasyon, ang tawag nila dyan ay karma. So, sabi ko nga, di ba? Katulad, naniniwala ako sa sinasabi ni PBBM na we opt to agree and disagree. No? It's okay for us to hate, but don't let hate affects your humanity. Wala namang problema na na sasabihin na ayaw mo sa tao. Pero wag mo hayaan ito ay makaapekto sa pagkatao mo. Yung kakaririn mo na, yung pagiging bitter mo, yung pagiging utak demonyo mo. Ang pangit kasi nun, di ba? Magmamaganda ka, pero utak demonyo ka, ang pangit nun. Kasi pagka ganun na ugali mo, talagang magsasama-sama kayo dyan. So, eto kaya, anong tawag nila dito? Hindi ba to, pag tayo nagsabi ng, yan, karma ni Digong, di ba? Sasabihin nila, ang sama na ugali natin. Ano na ba itsura ng heart ni Digong ngayon? Vico Roja Duterte. Lana. Hindi na nga makalakad Pinapatakbo nyo pa. Masyado nyong ginagamit, pamali-mali na nga sinasabi. Di ba? Sabi nga, yan, balik na tayo. Saan babalik? Ano sabi rito? Sakita sa dughan, sakita sa dughan tan awa, nakakaawa daw. Sakit daw tignan. Diba? Tama ba yung pagkaka-translate ko? Yan ang itsura ni Digong, diba? Yung sa, sa Tacloban, tapos nagkaroon ng press con. Right? Tama ba sa Tacloban nga ba nangyari to? As ganyan na itsura niya. So, pag tayo halimbawa magsasalita ng kinakarma si Digong, magwawala na naman ang mga diba? So, at the end of the day, masasabi bang umaarte? Actually, lahat ng mga pagkakataon, nakikita ganyan na siya Diba? Tapos bigla nga siyang nawawala. Tapos, kailan ba yung nandiyan dyan sa Luneta ba yun? Sa Liwasang Bonifacio, yung bigla siyang tumirek, no? Yung nag-utal-utal, naalala niyo yun? Meron pa yung matibay yung kanyang will, no? Hindi si Kuya Will, ha? Matibay yung kanyang will, no? So, nakokontrol niya. Sa akin kasi nangyari yan yung para akong nagkaroon ng mild stroke na nagluluto ko, biglang bumigit yung kutsilyo. No, na talagang bigla akong tumirik, no. Hindi siya biro, no. So, sabi nga tayo ay nag-iedad pare-pareho, hindi naman tayo mga bumabata. So, may mga health issues tayong nararamdaman. Siguro naman sa bawat isa sa atin pare-parehas tayo sa ganyan.
But to say na sasabihin na karma, ako sabi ko nga, nung nakita ko si Digong na ganito, no? Nakakaawang tignan. Naaawa akong tignan sa kanya kasi bilang isang tao, nakakaawang tignan. Di ba? I cannot say na lahat ng ginawa niya nung panahon ng kanyang panunungkulan ay mali. May mga natuwa, may mga humanga, may tama, may mali. Ganun naman eh. Nobody's perfect as everybody's saying. But to say na para bang yung pamumuno niya ay holier than thou, I don't think na ganun yung landing. Right? Kasi nauumay lang ako sa mga sinasabi ng mga DD shit na naoperahan nauna-una yung operasyon no? Last year pa inoperahan si Secretary Boying Rimulya sa kanyang bypass. Then, lumabas siya last March, no? Nagkaroon ng complications yung operation, tapos lumabas siya nung Marso, nang dahil nga doon sa pinail na case, no? Dahil sinasabi nga, di ba, yabang-yabang ni Mandigs na iladalin nyo yan sa korte, hindi kailangan nasa Senado. Pag dinala yan sa korte, haharapin ni Pastor yan ng ubod ng tapang. Ayari. Diba? O kaya sabi ko nga, bilib pa ako kay De Lima kasi dinaanan niya talaga yung due process. So, if De Lima is looking forward for retribution sa ginawang pambabalahura sa pagkatao niya, we are not saying that De Lima is totally clean, no? Honestly clean, no? Doon sa sitwasyon. Dahil nga, she mentioned even na, ano ba yung sinabi niya? Yung doon sa usapin regarding doon sa ano pangalan ng driver? Di ba? Yung paano ka tinatawag, di ba? Kaya nga yung saba, di ba? Yung kakain ng saba, etc., no? Frailty of a woman, right? Kasi may asawa nga yung driver, no? So, pero doon sa case na yon na sabi nga mismo, nitong si Digong, na nung fiscal siya, nandoon yung pagtatanim ng ebidensya, magtatanim ng kwento, di ba? Ipakakalat, which is continuously ginagawa, just like itong mga malisyosong bitaw ng kanyang anak mismo na vice-presidente. Katulad nga na naging topic nga kagabi regarding doon sa sinasabi na siya daw ay survivor, right? Hindi siya a-attendo sa sa SONA. So, yung mga ganong anggulo kasi, ayun, Jonel. So, I'm not saying that, but sabi ko nga, nakakabilib si De Lima because tinanggap niya, di ba? Kinulong siya. For 7 years, she stays there, right? Natapos yung kanyang panunungkulan bilang senador na nakakulong siya. Hinarap niya, no? Inanuhan niya yung due process, etc., etc. Pero sabi nga, itong matatapang na to, right? Itong harapin niya ang lahat ng kaso, di ba? O pinatatawag nga sa Kongreso, hindi maka-attend, kasama pa si Bato eh. Right? Pero pag sila nagpapatawag, lahat na ng ikot-ikot, lahat na ng anggulo, kung saan na nakarating ang issue. Sarap ng galanggal tea. Harvest kami ng galanggal eh. Ayan. Di ba? Yung mga ganitong pananalita na asan na si best friend ni Sweet SK. Ayan. Yung buhay ka pa unti-unti, no? Ang kasi dyan is sinasabi nila na nandahil daw sa kasusunod kay PBBM. Ayan. Yan ang tema na yan. Pero sabi nga nauna yung tinatawag na operasyon, no, na ginanap last year June, no, kay Secretary Boying Rimulya, then nagkaroon ng complication, then lumabas siya nung March para nga i-file yung case against kay Gibbs dahil nga nakakita na ng probable cause, right? So, yun yung batas eh, di ba? Abogado si Digong. Abogado si Rimulya. Pagka talaga ang pagpapatupad ng batas ay hindi umaayon sa sa naratibo ng isang tao, mali ang batas. Pero pag umaayon sa kanila, gumagana ang batas. It's always the same old story, and it's not only in the Philippines, but it's globally.
Pero sasabihin na yung makahayop na pananalita, sabi ko nga, sabihin nyo ngayon sa pinanonood na to, sa itsura ni Digong na yan, Ayan, di ba? Duterte. Hindi na nga makalakad pinipilit nyo pang tumakbo. Nag-uulyanin na nga Sinabi kahapon, nakalimutan ngayon, sabay tanggol kayo, joke lang yun. Para di ba? Yan ang sinasabi na na pag tayong mga Marcos supporters na nagsalita, na PI mo, Digong, karma mo yan, karma is real, karma is digital, magwawala sila. Di ba? Dahil para sa kanila, is kabanal-banalan, di ba? Itong mamang manyakis na to, na kumambastos na mga babae, ganun-ganun na lang. Right? Kumang alipusta, pambalahura ng mga kababaihan, ganun-ganun na lang. Pero kabanal-banalan yan, bukod tanging pinagpala sa lalaking lahat. Now, if we will be talking their own language, ano ang reaksyon ng mga right? Kasi for me, sabi nga yes, we found out things, naglalabasan ngayon, I am making my own opinions regarding dito sa mga sitwasyon, regarding sa mga nangyayari sa paligid. But it's not for me to judge the person because him, me, anyone amongst us, we will be judged according to our sins and according to our good deeds. Right at the end of days. Pero yung sasabihin na judgmental in the thing, di ba? Ako, sabi ko nga, di ba? Nung nakita ko to, naawa ako kay Digong. Nakakaawang tingnan, no? Isa siyang ama, katulad ko, may pamilya, di ba? May mga anak na nagmamahal sa kanya, mga kaibigan, kamag-anak, etc., etc. All of us, we have the same status in life. So, parang yung pakagit-git-git-git na gano'n na siyang sitwasyon, if we will use the same narrative or if we will use the same dialogues, magwawala sila, magagalit sila. But for them, when they are the one, yung titira ng personal sa Pangulo, mangungutya ng ganito, kasi yun na mabenta Pagka ganun kasi kung paano ka bumanat, lalo sa social media, mabenta yung channel mo Pero at the same time is, who are you to judge? Diba? That's why sabi ko nga, gustong-gusto ko yung caption ni PBBM it's okay to agree or disagree, right? You can hate, 'di ba? Anyone you want to hate, but don't let hate affect your humanity. 'Di ba? Wag mong hayaan na yung inggit mo, yung ano bang matawag diyan, yung inis mo or whatever maka-apekto sa pagkatao mo. Kasi pagka ganun ka na, yun na yung pagkatao mo. And it will not change. It's you already. 'Di ba? Hanggang sa mamatay ka. Sabi nga nung idol nilang si Ipe, 'di ba? Mamatay kayo sa inggit. Right? Kasi parang ewan ko, sabi ko nga I cannot say na umaarte kasi for how many times na nasa stage siya, ganyan na talaga yan, inaalalayan talaga. So lumalala. So ang sabi ko nga, 'di ba? Magpahinga ka na. Sabi mo, retire ka na Shut up, relax, di ba? Enjoy time with your family. Kasi, your end of days is coming So, let it be, how will you say that? A good time with the family. Right? Do it right. Instead of doing shit all around. Tapos, daldal ngayon, salo agad sila. Joke lang yun. Kaya nga 'di ba napapansin niyo lately sa mga interviews lagi sinasabi wala naman sinabi si ex-president na nagjo-joke siya. Pero pag pipilitan sila Panelo, sila Robin Padilla, lahat sila 'di ba? Lahat ng mga kampo ni Digong sasabihin din nagjo-joke lang hindi niyo nakilala si Digong. Di ano totoo. So yung 6 na taon niya, yung sinasabi natin, yung 6 na taon niya, isang malaking joke. Joke lang lahat pala Wala pala naging seryoso. Hindi namin kung ano seryoso. Kaya nga tumigil ako sa pagsuporta sa kanya Yun ang dahilan kaya ako bumitaw sa pagsuporta sa kanya. Hindi ko maintindihan what is right and what is wrong. What is truth and what is joke.
Wag gano'n, sabi nga. Oh, ngayon, sige. Oh, ngayon pagka yung mga Marcos supporters ang magsasalita against dyan sa tatay nyo, gagayahin namin kayo. Ako na lang, gagayahin ko kayo. Oh, edi inaagnas na rin ng karma si Digong. Ganun sasabihin ko. Katulad na sabi nyo kay Boying Rimulya. Kasi ganun na status na ng health ni Digong. Magwawala kayo. Oh, titira kayo ngayon sa aming mga vloggers. Di ba? Bayaran kami. Nanyo. Di ba? Ako, inahanap ko talaga yung bayaran na yun. Kung saan ko sa bang payroll meron. Hindi ko mahanap kung nasang payroll na makolekta. Matagal na akong tinatawag na bayaran. Marami-rami na pala akong kukolektahin. Kung nung palang kampanya, bayaran na, may 2 taon mahigit na pala sisingilin kong sweldo. Baka maipuhunan ko na yan pang negosyo Hindi ba? Oh. Pero kayo, hindi kayo pwedeng tawagin bayaran. Pero inamamayagpag kayo sa mga sitwasyon na, pera nga, pinag-away-away nyo, kaya kayo nagkawatak-watak Don't me. Okay? Yun lang isang paalala lang na masasabi natin, no? Always remember na, tama si BBM doon sa parte na yun We opt to agree or disagree. But don't let hate affects our humanity. Right? Yung tao ay inoperahan last year. Nagkaroon ng health complications. Right? Then, lumabas siya nung March dahil nga, siyempre, kailangan niya yung, dahil doon sa dyan sa kaso kay Kibbs, tapos nag-rest ulit siya, tapos lumabas ulit ngayon. Right? Oh. Parang yung, just like what I said before, hindi ko gusto si Chris Aquino. But I cannot hate Chris Aquino as Chris Aquino. Why should I? Hindi ko naman siya kilala personal. I just don't like her even from the beginning of the days when on our younger years, dumating siya sa Pilipinas, na nagsasalita siya sa gitna ng 1986, noong 1986 doon sa stage. Tama pa lang sabi ng daddy ko, ang daming pogi sa Philippines. Right? O, tapos lahat ng kaklase ko, nagugugupit ng dyaryo tsaka ng magazine, puro picture ni Chris Aquino. Ang ganda-ganda daw. I don't like her. Oh, and that's it, pansit. So, pagka, who cares? Care bears. To sabihin na, mamatay ka na, Chris, di ba? May immuno problem din si Chris, di ba? Oh, sasabihin ko ba yun? For what reason? Because I hate her? No, I don't hate her. I don't like her. Hate is different from like. Diba? Magkaiba yun. Pero pag tanga ka, parehas yun. Kasi, yung ang pangarap tsaka yung pangako, isa sa tanga Kaya ganun yun. Iisa meaning nun, pangarap at pangako. Sa muli, ito po si Dadrick na nagpapaalala, ang buhay ay hindi isang problema na kailangan natin solusyonan, bagkus ito isang realidad na kailangan nating harapin. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ingats. Kung nasang panig man tayo ng mundo, God bless us all. Have a good night, everyone. Hope to see you tomorrow. Ciao.